Sino nga ba si Biscuit Oliva at ano ang tunay na buhay niya sa loob ng bilangguan? Si Biscuit Oliva ay isang mamamatay tao na nagtatrabaho para sa gobyerno ng US pati na rin ang pagiging isang espesyal na jailer sa Arizona State Prison. Siya ay nagtataglay ng bakal na katawan at halos hindi masusugatan sa anumang bagay. Sa English dubbing ng ikalawang season, ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Oliver. Si Oliva ay kilala rin bilang Mr. Unchained. Siya ang pinakamalakas na tao sa Amerika at tanging tao sa Arizona State Prison na may ganap na kalayaan dahil siya ay itinuturing na kawani ng bilangguan. Tila, sa isang punto ang gobyerno ay nagpasya na mas mura ang magbayad para sa kanyang napakalaking pagkain, tirahan, silid-aklatan, at lahat ng iba pang mamahaling bagay na hinihiling niya kapalit ng kanyang tinitirhan. Isa siyang mataas na bayad na mersenaryo para sa gobyerno ng US na dalubhasa sa paghuli at pagwawakas sa mga kriminal o mga banta na ang kapangyarihan ay lampas sa kakayahan ng kumbensyonal na tagapagpatupad ng batas at militar. Ang kanyang katalinuhan ay higit sa karaniwan. Sa kabila ng matinding pokus sa pagpapagana ng kanyang mas ng kalamnan, nadagdagan din ni Biscuit Oliva ang kanyang cognitive skills sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral sa iba't ibang lugar dahil nagmamay-ari siya ng napakalaking library sa kanyang tirahan. Alam niya ang buong detalye kung bakit ang mga maharlika ay nananatili sa kanilang pinky kapag umiinom ng tsaa, pati na rin ang pagiging bihasa sa toxicology. Pagdating sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, si Oliva ay dapat na mas may kaalaman kaysa sa karaniwang tao. Ngunit siya ay kulang pa rin kumpara sa mga Eastern Martial Arts Masters tulad ni Caillou Coco o Dapo Orochi. Si Oliva, tulad ni Yujiro Hanma, ay labis ding mayabang at mapanglait sa karamihan ng kanyang mga kalaban. Bagamat may sapat na kaalaman sa larangan ng martial arts, hindi talaga siya isang henyo dito, na ginagawa siyang mahina sa mga komplikadong diskarte at taktika ng pandaraya. Ibinahagi niya ang kanyang propesyon kay Yujiro dahil pareho silang mga high-end na mersenaryo. Karamihan sa mga pamahalaan, gayunpaman, ay nagsasabi na si Oliva ay mas madaling gamitin kaysa kay Yujiro. Sa kabila ng kanyang pagmamataas at pagkahilig na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan, gumawa siya ng punto na maging mabuting kasama ng mga tagapagpatupad ng batas na gumagalang sa kanya, tulad ni Morio Sonoda. At iginagalang din ang ibang martial arts masters na nagpapatunay na kaya nila siyang panindigan. Bagamat minsan ay tinitingnan bilang isang mapagmataas na hunk na sobrang laki ng kalamnan, maaari siyang maging isang talagang kaibig-ibig na lalaki upang makasama at makainom. Mag-aalok pa siya kay Police Captain Morio Sonoda ng Japanese imported beer sa kanyang pagbisita sa kanyang marangyang prison domain. Ang isang malaking ngiti ay halos ang kanyang default na ekspresyon ng mukha lalo na kapag nakikipag-away. Bihira na may nakakapagpunas nito sa kanyang mug. Gayun din, labis na nagmamalasakit si Oliva sa kanyang kasintahan na si Maria, na bumibisita at banibihisan siya ng maganda, sa kabila ng madalas na panunuya mula sa kanya, at hindi nababalisa kahit kay-titing tungkol sa pisikal na kalagayan ni Maria at higit na masaya na buhatin siya. Bagamat walang pakialam sa karamihan ng mga bagay, si Oliva ay walang negatibong emosyon. Sa partikular, hindi mabait si Oliva sa mga hamon sa kanyang awtoridad bilang numero 1 sa bilangguan, na kung saan siya ay isinasaalang-alang ang kanyang personal na kaharian, higit na hindi sa katayuan at kahihiyan na kanyang nilinang, o sa mga bagay na kanyang pinahahalagahan sa isang napaka-personal na antas. Nang si Baki ay lumabas sa bilangguan upang ipakita na siya ay walang kadena, habang kinukutya ang kababawan ng tinatawag na kalayaan na ipinagmamalaki niya, nagalit si Oliva, na napigilan lamang niya dahil hinahangad niyang panatilihing may dignidad, ngunit ibinagsak ang kanyang bisikleta sa sandaling umalis si Baki. Hindi nagtagal, nagpakasawa si Oliva sa kanyang sarili sa mga luho at saka binisita si Baki na nakakulong at iniihian habang hinihimas-himas ang mukha ng bawat isa at lahat ng bagay na ikinatutuwa niya sa araw-araw. Kasunod na itinulak si Oliva sa gilid ng hindi lamang ito tinuwanan ni Baki, ngunit tinawag niya ang kakulitan ng kanyang ginagawa. Sa kabila ng pagmamalaki sa kanyang titulong Unchained, si Oliva ay hindi kasing laya ng kanyang pinaniniwalaan. Napapaligiran ng isang kapaligiran ng kapangyarihan, prestihiyo, at mga karangyaan ay naging dahilan upang siya ay maging mapagmataas kung kaya't siya ay naging labis na nakakabit at depensibo hinggil sa kanyang mga pribilehiyo at ari-arian, na siyang nagbubuklod sa kanya.
Napakalakas ng kanyang mga suntok na madalas na bumabagsak sa dibdib ng kanyang mga kalaban na agad nilang ikinamamatay. Kaya niyang ihampas si Baki sa lupa at gumawa ng dent na 30 centimeters ang lalim. Mayroon din siyang hindi makatao na bilis ng pag-recover, dahil mabilis niyang napapagaling ang ilang mga butas na pilat na nakuha niya mula sa mga shotgun pellet sa pamamagitan lamang ng pagkain ng steak. Si Oliva ay isang napakalaking lalaking African-American na ipinanganak sa Cuba. Siya ay may kayumangging balat, maikling itim na buhok at manipis na itim na bigute. Sa una, madaling mapagkamalan siyang isang lalaking may katabaan, ngunit kung susuriin ay kapansin-pansin na ang kanyang katawan ay binubuo lamang ng mga kalamnan na lubhang binuo. Kilala rin siya sa halos palaging may ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang debut, naka-red shirt siya at wala pa ang bigute niya, at sa third season, purple ang suot niya. Kadalasan, gayunpaman, sa panahon ng mga laban ay nagsusuot lamang siya ng isang speedo, na inilalantad ang kanyang buong maskuladong katawan. Si Biscuit Oliva ay lumipat sa Amerika. Nabuhay siya bilang isang mahalagang mersenaryo para sa gobyerno ng US gayon din sa ibang mga bansa sa paghuli at pagpuksa sa mga makasalanan o banta na napakalakas para harapin nila. Nagsisilbi rin siya bilang isang dalubhasang bilanggo sa Arizona State Prison dahil sa pasilidad na naglalaman ng ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal, at siya ang tanging taong may kakayahang tunay na panatilihin ang mga ito sa linya. Sa kanyang mga huling taon, siya ay ipinadala ng US upang labanan si Yujiro Hanma, ama ni Baki, na kilala rin bilang Ogre. Matapos makipaglaban sa mga grupo ng mga mersenaryo ng kartel ng droga, nakatagpo niya si Yujiro sa mansyon ng pinuno at nagpatuloy upang patayin ang pinuno ng kartel, bago subukang isali si Yujiro sa labanan. Sinugod ni Oliva ang batang manlalaban gamit ang kanyang kamao, ngunit iniiwasan ni Yujiro ang pag-atake. Maya-maya, nagpakilala sa kanya ang Unchained at nakilala na pala ng batang Hapon kung sino siya at nakakaramdam ng karangalan si Oliva. Ang kanyang mga kalamnan ay sapat na siksik upang maitaboy ang malalapit na mga putok ng baril at tulak mula sa isang katana bago pa man ito higpitan. Maging ang sunod-sunod na suntok ng buko ni Sikorsky ay nabigong maputol ang kanyang dibdib. Ipinagmamalaki niya ang tanging pagsasanay na kailangan niya ay upang panatilihing nasa kontrol ang kanyang mga kalamnan sa buong araw, sa kanyang karaniwang pagsasanay na binubuo ng paghila ng isang helicopter pababa sa lupa na walang anuman kundi ang kanyang mga kamay. Si Oliva ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang dami ng pagtitiis at tibay, pati na rin ang napakalaking pagpapaubaya sa sakit, ang kakayahang magtangkilik ng mga pag-atake na maaaring kumatok, nakamamatay na makapinsala o pumatay sa iba ng may kaunting pinsala lamang o walang pinsala. Iyon lamang po at salamat sa panunood.